tumatagal ang krisis sa langis, mas tumitindi ang kahirapang nararanasan ng pamilyang Pilipino. Para sa Women's Month, may ulat si Gazi Sarip tungkol sa mga nanay na nasa frontline ng laban sa bawat tahanan. Tagumpay. Sa eskinitang ito sa Tondo, Manila, matatagpuan si Nanay Jen na may 4 na anak. Tanging sakita ng asawa niyang tricycle driver sila umaasa ng panggastos sa araw-araw na buhay. Dati siyang nagtatrabaho bilang teller sa isang ahensya ng gobyerno, ngunit dahil sa patong-patong umanong dahilan, ay mas pinili na lamang mag-alaga ng mga anak. Sayang din kasi dalawa kaming kikita sana, gano'n. Sa mahabang monoblock na ito sila natutulog. Idinurugtong sa isa pa para magkasya ang kanilang pamilya. Maiksi ang kumot kaya napipilitang mamaluktot. Labis daw na naapektuhan ng kanilang pamilya ng pagtaas sa presyo ng gasolina. Ang dati anyang kulang, ngayon ay nasisimot na. Bagamat patuloy na lumalaban, kung magpapatuloy umano ang hamon sa ekonomiyang ito, ay di niya batid kung paano itataguyod ang kanyang pamilya. Wala naman kasi akong magagawa kung gano'n lang talaga. Alam nga namang magwala ako, wala rin namang mangyayari, di ba? Ayon sa datos, tinatayang 55% hanggang 60% ng micro, small at medium enterprises o MSME sa Pilipinas ay woman-led o woman-owned. Kaya advokasya naman ng grupong ito na nagpulong sa Manila na magkaroon ng mas malalim na access to market at access to financing ang mga kababaihan. Well, hindi pa rin maalis pa yung kapag babae, hindi mo na binibigyan ng masyadong pagkakataon para mabigyan ng access sa financing. Layunin nilang ipaglaban ang pantay na karapatan ng kababaihan sa lipunan ng may kumpiyansa at maging patunay ng kakayahan at kapangyarihan. Let's completely calibrate the mindset. I-change 360 to say, a woman is powerful, a woman can do anything, a woman changes lives. Kasama sa inisyatiba ng pamahalaan ang kilalanin ng kontribusyon ng kababaihan. Kakulangan sa awareness dahil sa mga tradisyonal na pananaw ang nakikitang problema kung bakit mayroon pa ring mga ulat ng diskriminasyon sa mga komunidad. Kung hindi sila mabibigyan ng pantay na pagtingin at hindi ipaglalaban ng kanilang karapatan, hindi mapagbubunyi ang katapangang taglay ng babaeng tulad ni Jen. Mula rito sa Tondo, Manila, ako si Gazi Sarip para sa D8 Patrol. Maraming salamat sa iyo, Gazi Sarip.